Mabuhay mga kababayan. Welcome to Escanitos! Hello, kamusta po? Ako po si Nona. Zach. Urge. Leonard! Joanne. Bini Eman. So, ating unang topic today, guys. Napakinggan na ba natin yung bagong kanta ni Tony Fowler? Teka, hindi ko pa kasi napapakinggan yun. Ano ba yung ano na yun? Hindi ko pakinggan yun. Sample nga, sample. Yung bagong... Kaya mo ba? Kaya may sample? Doon ka nga sarap. Sample. Wait, hindi ko alam. Roll VTR. Ang puwet ay pribado, bawal ipakita to, hindi dapat hawakan, bawal yan, bawal yan. First thoughts, honestly, ang catchy. Very catchy. Maganda naman yung message niya. Pero siguro yung way lang ng pag-send niya ng message sa mga tao is siguro may mas better na way pa. Yan lang. Feeling ko, yung message nung kanta, maganda naman siya. Pero may part dun sa music video na yung puwet ay huwag hawakan. Feeling ko, kung yun talaga yung message, dapat siguro hindi siya nag-twerk. Bakit? Kulang pala yung napanood natin. Wait Wala pala, lang. may video pa pala yun. Di ba? So, nareact lang Nag-twerk namin yung kasi lyrics. siya. Like, kunwari, like, pwede siya ipakita, like, the rest of the video, maganda siya ipakita. Like, hawakan. Tapos yung message ng song, maganda siya. Pero yung part lang na nagtutwerk siya, na like, nagbabounce yung pet niya, like, okay yun. Pero kung yung video is para sa bata, bakit? But other than that, it's a very good song, it's a very good music video, it's a very good message. Kasi kaya ito naging issue. Ang issue dyan is, tama ba na pinag-uusapan natin itong mga pribadong parte ng katawan sa bata? Anong age ba dapat magiging appropriate para mapag-usapan yan? Kahit anong age ba? Basta, alam mo yun, may isip na yung bata or... So, sinasabi natin innocent minds. So, di ba like parang mas prone sila na ma-take advantage kasi like pwede silang hawakan ng mga other people sa mga privado na lang parts na like di nila alam yung nangyayari. Kaya dapat tinuturo yun na masama yun. Kasi if not, like innocent mind, di nila alam kung ano yung ginagawa sa kanila. Tapos pag na-realize nila in like the later years of their life, dun lang nila marirealize na mali pala yung ginagawa sa kanila. Pero at that time, since di yun tinuro sa kanila, edi, yeah, harassment. That's what happened to them. Parang hindi ko pa rin maintindihan. Maintindihan ko ba yun? Eh, kasalanan mo yun. Ang bata! Ha? Kasalanan mo yun. Kasi nung 6 years old ako, never ko namang naisip yun. Ikaw hindi mo naisip. Kasi di ba parang, yun na nga yung point ng bata is, di ba may innocence sila. So, by teaching them at such a young age, I'm talking like 6 or 7 years old, parang tinetake away mo na yung innocence na yun, di ba? And kung ayaw mo yung mapakinggan ng mga bata, dapat responsibility yun ng matatandang mga nasa Facebook na panoorin yung pinapanood ng mga bata nila. Yeah, nag-agree ako, Leonard. As a man, the POV of a man, yeah. Siguro nagagets ko yung kung i-questionin mo yung paano niya sinend yung message sa audience niya. Pero yung message mismo, ako, for me personally, hindi ko i-question yun kasi kahit bata pa naman tayo, natuturo na yan sa atin. Siguro hindi like back in the 60s, 70s, pero 'di ba, para sa atin millennials or Gen Zs, lumaki naman na tayo na may ganyang topic sa school. Pero wala naman nagko-question nun. Meron din ako. Paulit nga na sinabi mo. Para ma-refresh sa mind. Char. Rewind Ah, mo na lang. like nung 6 years. So, na yung 6 years old mo, hindi mo yun naiisip. No. Yeah, that's the point. So, let's say, may mga may mga bata na, like, you know, na ano sila sa school na mga mas matatanda na, like, pwede sila ma-take advantage. And at that time, na tinitake advantage sila, hindi nga alam ng bata na mali yun kasi hindi sila naturuan ng, like, kahit, di naman dahil tinuruan mo, ay pek-pek ganito, na, like, you know, like, yung sobrang vulgar na stuff na, like, all of the, like, sexual things. Di mo naman kailangan ituro yun. Ang kailangan mo lang ituro sa kanila is na, like, yung parts mo na to, mali yan na hinahawakan ng mga kung sino-sino. Parents only, ikaw lang dapat. Like, feeling ko, at the very least, yun dapat tinuturo sa bata. Na like, yan,
don't allow other people to touch you sa mga places na yon. That doesn't mean na, mawawala agad yung innocence kasi sinabi sa bata na, wag hawakan yung boobs or yung puwet mo or yung stuff like that. That doesn't mean na nawala innocence mo. Tinuturo mo lang sa kanila. May isa rin akong question dun sa innocence na yun. Kasi kapag sinabi mong, like, para sa akin, nung narinig ko na didn't take away mo yung innocence. Kunyari, may isang masamang tao na gustong mag-touch nga ng mga ganong parts ng mga bata. Hindi ba matitake away yung innocence nila early on din kapag nangyari yun, di ba? Ganon din naman. It's how you would want your kid to, to have their innocence taken away, kumbaga. Yung mali siya, I guess. Parang walang mali siya dapat yung pagtuturo mo sa bata. Yeah, So, walang in a mali way, siya. Not go into too much here. Kasi nung bata ako talaga, never kong naalala na explicit lang sinabi, huwag mong papahawak ng, tete mo, or... Leonard, magpapahawak ng pek-pek! Ayun, like wala namang naging usapan na wag gagawin ko yung detail or whatever. Pero yun nga, parang wag mo lang, for me, parang mas maganda ko ituturo siya ng walang mali siya and not in all seriousness. Pag sinabi mo, huwag kang magpapahawak dyan, huwag kang magpapahawak dyan. I think yun lang naman yung kailangan maintindihan ng bata. Kasi pag in-explain mo rin yung in detail, paano mapaprocess nung bata yun? Diba? Kasi yung utak nila, nasa utak ng mga 5 or 6 years old, maglaro, makipagkaibigan, tumawa, masaya, I don't know. Pero hindi mo maiisip sa kanila na, may ginagawa kaya sa akin yung isang tao na yun na masama. Parang, I don't think aabot sa ganun unless talagang grabe na yung situation na napuntahan nila. Or, maiisip siguro nila yun after the fact na nangyari na. And I guess, kuha ko yung point nyo na siguro, okay, may somebody na predatory sa school or whatever. Pero, parang, I guess, I'm just looking at it in a point of view na kung lalagay ko sa school yung anak ko, parang may tiwala ako na walang ganong tao dun sa... Well, that is wrong. No, I'm not. Saka I'm not- makakahanap ng school na 100% No, I'm walang not saying gano'n. na 100% wala. Pero at least yung mga taong namamahala dun sa school, dapat is, na, ano yung word? Trusted adult? Yes, basically. Teachers? Parang, yes. Well, No, no. Gets ko yung... Respect each other's opinion. nire-respect ko. Nagbibigay lang ako ng example na hindi lahat ng teachers mapagkakatiwalaan mo. Gets ko nga yun na hindi nga lahat ng tao mapapagkatiwalaan. But at the same time, kailangan mong gawin yung makakaya mo as yung head ng school na yun na kunin yung tamang tao for the job. Not somebody na creepy or magta-take advantage of ng bata. So my question is, yung responsibility, doon lang sa last na sinabi mo. Kasi medyo agree naman ako sa sinasabi mo. Pero dyan lang sa exactly last na sinabi mo, so yung responsibility dapat nasa school, hindi sa parent. For both. Both. Dapat nasa school in the way na pipick nila yung mga magtatrabaho doon, and as a parent, napiliin na ito bang school na to yung tama for my kid. That is very true. And I agree with that. Thank you! But, nung grade 8 ako, merong malaking issue niya na like yung principal, tas yung mga male na teacher na lalandi ng mga students. Twitter pa yung time na yun. Tapos like pinost nila lahat ng mga like screenshots nila kung sino yung mga teacher na nalandi sa kanila, yung mga ganon. So, yun lang. That's just my point na kahit nasa magandang school ka, hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganyan. Totoo naman, di mo naman talaga maiiwasan. All I'm saying is, since wala naman talagang kasiguraduhan na mangyayari or not yun sa bata, just for, I don't know, in my opinion, for the sake of the child, okay lang nasabihan sila in a simple way, but not in like yung may mali siya way. Na I think is, kung ano yung pinoportray nung song, I mean, it's catchy, like I said, it's catchy, right? Pero, I don't know, masyado siyang vulgar for a kid. And if you don't want your kids to listen to it, then wag mong parinig sa kanya. Bantay mo yung mga pinapanood niya. Ayun, ganun. That's my take. Wouldn't you say na same lang ba, kunyari, kapag winarningan mo yung anak mo na, don't touch that kasi hot yan, masasaktan ka. Hindi ba technically parang the same yon sa pag-warn mo kapag sinabi mo, don't let other touch you on this parts? Parang ganun.
for your kid to remember kapag Yeah, ganun nasa nga. labas Like, siya. parang ganun. yun lang. Parang warning lang yun na Yeah. simple way na to. Don't let anybody do this thing to you. But not go into detail na, yung pek-pek mo yan. Yeah. Importante, huwag mong huwag mong hahayaan yung taong Wait. hawakan yan. Wait nga lang, pa-clarify nga. Kasi sabi mo, naguguluhan din ako. Kasi sabi mo, ituturo mo. Pero also sabi mo, hindi mo go into detail. Like sabi mo, pek-pek mo yan, huwag hahawakan. Pero nag-agree ka sa kanya na sabi mo, don't touch that. So ano sabihin mo? I mean, the Like, choice paano of nila words lang malalaman? basically is like, So ano sabihin mo, don't touch your cookie. So choice of word, like ganun ba? So like feeling mo Or masama. May din akong controversy about dyan. Dapat ba yung actual word, yung actual word nung body part Yun mo lang- yung gagamitin yun mo. lang yata yung may ko is the vulgarity of it, I think. So, so you would rather, kunyari, sugar coat Basically, yeah. yung Take it as part simple na as yan. possible. Doon naman tayo lumaki lahat, di ba? Yeah, Like, kaya nga. ever since a child ba, straight up sinabi ng nanay mo, wag mo hawakan yung pek-pek mo, titi mo. Honestly, natutunan ko lang yan, teenager ako, yung mga ganun nga. tite, pek-pek, betlog. Yeah. Like, they would refer as a Kasi- different thing before. Kasi as a bata, never kong inisip yun eh. But I guess we live in a different time then. Honestly, pero nung bata ako, never ko naisip yun. Ang naisip ko lang nung bata ako is kailan ako maglalaro, kailan ako kakain, kailan ako matutulog, kailan ako mag-aaral. Pero never pumasok sa isip ko na, hahawakan ba ng ibang tao yung tete ko, or should I be on guard na may gagawa sa akin ng ganito. And I don't think any kid should think that way anyway. And going back to your point na parang hindi mo maaasahan yung mga tao around you. Like you can't. You can never know as a parent and as a kid. You can never know what's gonna happen. All you can do is like parang malaman kahit na yun nga in a simple way and not in such a vulgar way na these are your private parts. And by vulgar, you mean lang na like yung actual word. Na like, so, tuturo mo sa kanila pero ayaw mo sinasabi na like, pek-pek yan. Pero like, that's your private part. So yun, okay. Kasi hindi siya vulgar. Para sa akin, mas okay sa akin yung yung actual word yung tinuturo mo sa bata kaysa sa like different words or bibigyan mo ng ibang nickname. Kasi, paano kung yung bata, kunwari, binigyan mo ng nickname yung sa private part na like cookie, gano'n. So, kunwari, yung bata, magsasabi siya sa teacher niya, this person is always playing with my cookie. So, paano kung everyday niya Tama. sinasabi sa teacher niya? Tapos, syempre yung teacher, magtataka na siya kung bakit. I mean, sa unang point, hindi siya, hindi lang siya ng teacher kasi cookie yun, like pagkain. Pero yung pala, may ibang, pa pala yun, meaning yung sinasabi na bata na yung cookie is one of his or her, private part. So, para sa iba, okay sa'yo na. May nickname yung mga private parts. As a teacher, syempre naman, I think lahat naman ng teachers are educated, smart. Wait, saglit. Sa unang sabi niya, okay, syempre sa unang sabi niya, di ba, i-ignore mo lang yon. So, kung tuturo mo naman siya ng walang mali siya, like what's so wrong about using the words? Like, let's say kahit English. Like, siya tuturo mo to, ano to? This is your hand, this is your elbow, this is your vagina, this is your butt. Like, I'm not really saying no there's anything wrong with it. I guess yung sinabi ko kanina is more on, yun lang yung mas preferred kong method for, let's say, my kid. Dapat lahat ng options nandiyan. For me, okay lang sa akin yung kanta. And I do believe na dapat tamang words yung mga ginagamit niya. Kita ko naman yung both views. Kung pag-usapan natin yung kanta, I guess tama lang na mayroong options yung parents kung paano nila ituturo sa anak nila kasi iba-iba naman yung mga bata. Kung papanoorin mo yung video nito, make sure na yung susunod na kanta hindi masarap naman. Kasi maguluhan yung bata kung biglang hindi yung susunod, di ba? Kung ayaw mo turo, edi wag. Well, I guess sa akin lang kasi is maganda yung thought. Guys, can you agree that? Yeah. You know? yes! Maganda yung thought ng video. It's very educational. Pero Delivery. the delivery and
no hate. We love you, Tony Fowler. Again, galing kasi sa kanya, which is, you know, her histories ng videos niya, where she became famous. Well, alam naman natin, sarap ng puki may tahe. Then, to watch kids video, it's about the impact din ng video to everyone. And you know what a YouTube video is? It's free. You can access it anytime. Ayaw mo man siya makita ng anak mo, yung anak mo makita yon kahit hindi mo intentionally ipanood sa kanya. So, the thing, yun lang, I guess yung point ko is it for everyone? Is it safe for everyone? Maganda yung message ng song, but again, agree ako sa'yo na, like, maganda yung message ng song, but hindi ko na may papanood si Tony Fowler sa anak ko, diba? That is true. Okay guys, so speaking of private parts and, you know, papaalam ba in public and stuff like that, no, isang araw nung nag-mall ako, breastfeeding in public ang nakita ko naman. So alam ko, since may guys and girls tayo dito, feeling nyo, opinion, pwede ba dapat yun? Or dapat maghintay ka na lang umuwi? Or magbanyo? Hindi, syempre, I'm sure pag boobs mo puno na lang milk, nasasabog na, I'm sure kailangan mo na talagang gawin. Sorry, di pa ako naging masarap na mami, pero... Oh! So, breastfeeding in public. Kahit saan ba dapat pwedeng mag-breastfeed or kailangan pumunta ka muna sa kotse mo, pumunta ka sa banyo. What is our stance on this? Mas nag-worry ako doon sa mga may malicious intent kapag nakikita yon. Compared sa mga tao na, you know, like, na nanonood mismo nagbe-breastfeed. Doon ako sa pwede kasing mag-breastfeed siya kasi natural naman talaga yun sa, you know, as a mother. Kaya lahat naman tayo siguro nakaranas na mag-breastfeed ng parents natin, di ba? Yeah. And ang mali lang kasi doon, yung mga intentions or yung mga tingin ng ibang tao doon na parang may pagka-malicious, parang gano'n. Tama? Doon ako mas nag-worry. So, kaya siguro may mga, di ba, may mga malls naman na, may mga establishments naman na may private room for moms na, di ba? Yeah, that's right. And ako, agree naman ako na pwedeng gamitin yun. Mas magandang gamitin yun kung sakali. Kasi nga, mas nakaka-worry dun sa mga hindi mo kilala na makikita ka. Tama, I agree. Hindi siya Kasi dahil... mic drop na si Ate Joy, hindi niya Hindi siya yung Okay. dahil hindi siya yung dahil masama mag-breastfeed sa labas. It's more on Ibang tao. yung thoughts ng ibang tao pag nakita mo. Actually, that's actually That really is, right. yeah, Doon super ka lang mas true. nakakatakot. Guys, Oh guys, Guys. ano yung thoughts niyo pag nakakita kayo ng boobies sa labas? Ayan. More! Ano, yan ang thoughts. Kasi yung thoughts ng girls dito sa side namin, ano eh, medyo Very, scary. Actually, that's very... It's scary. Kahit yung dun sa topic kanina, yung Diba? una pumapasok sa isip natin is the negative. Yeah. Wala akong makokontra. Wala Wala rin ako naiisip na masama. Gusto nila mag-breastfeed. Hindi mag-best friend sila. Wala mo na akong Ano pakialam. ang purpose ng boobs mo? Di ba yung nangalang ginagawa ko, tapos kakontrahin pa namin. Unless gusto nyong... Hindi magpakain! Oh, papakain nyo na nga lang, kakontrahin pa. Di ba? No complaints. Awayin mo pa yung baby. Di ba? Wala ka siguro Pag ba ikaw mag-focus kumakain, naman gusto yung mo ba thoughts. sasawayin ka? Diba? Wala din kayong choice kundi mag-agree. Kasi kung hindi sila mag-agree, may something na sa utak nila kung sakali. that's right. Okay. Ibig sabihin, may malicious kayo na nakikita kapag ano. Kaya nga, pag That's ikaw right. kumakain sa restaurant, gusto mo ba pumunta yung waiter, tapos may huwag mong kainin yan. Hindi naman, di ba? Speaking of breastfeeding, kunyari may nakita kayo, so, syempre pare-pares tayo ng opinion, diba? Na parang okay lang naman, breastfeeding on public, ganyan, medyo scary lang kapag sa iba yung mga tao. Pero pag nakita nyo kunwari may isang tao na nag-breastfeed dyan, tapos nilapitan, or may nakita kayo na isang tao, like in public na yon na nakatingin ng, alam mo yun, iba yung tingin dun sa mother na yon na nagpapa-breastfeed, or sinisita sila na dapat hindi ka dito nagpa-breastfeed, ganyan, parang against dun sa ginagawa ng mother. Ano, pipigilan nyo ba? I-baback nyo ba yung mother? Or papambayaan nyo lang ba? Okay lang ba sa inyo? Parang gano'n. Kasi parehas tayo ng mga, ano, diba? Ng mga opinion. Sabi niya, okay lang naman breastfeed. Kung ako nasa public, tas as in, kuwari, nasa food court, di ba?
feeling ko yun yung usual place na magbe-breastfeed ka ng anak mo kasi kumakain ka, papakain mo yung baby. And kung yung tanong mo is, meron talaga akong, habang kumakain ako, may nakita akong may nagbe-breastfeed at may lumapit doon na parang, oo, for sure. Ako pa ang kapal ng mukha ko, pagtatanggol ko yung mami. Yung opinion ko yun. Pero feeling ko hindi ko kaya. Hindi ganun kalakas ang loob ko. Yeah, it makes sense. Pero good to know. Kapag nag-breastfeed ako sa labas, sasama ko. Bodyguard. Pero kasi, hindi naman ako palaging makikialam, pero I guess, ang naiisip ko kasi sa mind ko is like talagang nagkakaroon na ng issue. Like talaga Pag may, nakikita natin nagkakagulo altercation na. na or Oo, something may physical altercation. na nangyayari. Tapos alam ko naman, like, kuwari, magkatabi kami ng table and alam ko fully yung situation. Like, nandun ako from the start na biglang may lumapit na, yun in public. Tapos alam ko talaga yung full situation. Pagtatanggol ko yung feeling ko tama, 'di ba? Pero kung kuwari ang layo ko, tapos nakikita ko na lang nag-aaway, hindi naman ako, sali ako dyan. Pero kung like talagang alam ko yung situation fully, and alam kong may isang mali, may isang tama, pagtatanggol ko yung feeling kong tama. Okay, so sa mga gusto mag-breastfeed in public, please contact Mel Ignacio for your personal 204. mommy milking bodyguards. 408-500. Speaking of boobies, magkano gusto mong invest sa boobies mo? Siguro okay na sa akin yung mga 1M. Kayo ba? 1M? Oo, siguro ganun lang naman yung 40 billion, feeling ko. 40 billion. Actually, Let's say lahat tayo, meron tayong own branch in the government and may control tayo sa mga ganyan kalaking pera and tax money from taxpayers. Ano ang gagawin natin? Ano ang ating first project? papalubugin ko na lang, babahain ko na lang yung Pilipinas, tapos gagawin ko siyang Venice. Kung ako. Unahin ko syempre yung Bulacan. Kasi doon ako lumaki. Sa Bulacan din lahat ng mga project na hindi nagawa. Oh, exactly. Doon pala yun. Kaya nga ako babalik with 40 billion, di ba? Para marunong mag-swimming, baka nalunod ka na dun. Exactly. Yung pa isang problema. So, una kong project, kailangan may lifeguard. So, meron tayong lifeguard, meron tayong bodyguard. Ba't ako mag-aaral mag-swimming kung may 40 billion akong pambayad ng bodyguard? Fun times naman yung may baha sa Bulacan dati. May swimming ka? Hindi, nasa batya kami, tapos sumasakal kami sa baha. Totoo? Oo nga! Gano'n ka baha ang pinag-uusapan natin? Sobrang bahandi. Like, siguro hanggang bewang minsan pag matindi yung baha. Pero maliliit pa kami noon, so kasya kami sa batya. So nasa bahay kayo, nasa batya, gano'n? Hindi naman, pag nasa bahay kami. Pag sa loob ng bahay? Pag lumalabas kami ng bahay, syempre. Pero binabaha din yung loob ng bahay. Pero hindi kami nagbabatya sa loob ng bahay. Naglalakad lang kami doon. Normal na tao naman kami. Venice. Cheap. Hindi, charot lang yan. Gawin mo na ng Antarctica yung Pilipinas Antarctica. Ano yung tawag sa ano? Atlantis. Lahat ng tao tumira na sa underwater para walang problema. Tapos, Ako dati, pangarap ko talaga lagyan ng aircon yung labas. Kasi sobrang init sa Pilipinas. Siyempre, pag nagko-commute ka, diba, masaya kaya yung may aircon yung bawat street. Para malamig. Yung pangarap ko dati. Sa labas. Gusto ko may aircon yung mga labas para paglalakad ka. May hangin. May lamig, diba? Para kahit, hindi ka fresh papasok ng work. Hindi ka rin fresh na. Joke lang, hindi. Hindi, joke lang. Siguro sa akin ay seryoso talaga. Seryoso. Hindi ako seryoso talaga. Feeling ko unahin ko yung mga farmers. Sila yung unahin kong tulungan if ever magkaroon ako ng 40 billion na project sa Philippines. Unahin ko yung farmers. Thank you! Siyempre, magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Diba? Ang hirap kaya, nakikita ko sa mga interview, diba? Ang hirap ng mga buhay ng mga farmers sa Philippines, diba? Feeling ko bibigyan ko sila ng mga tagi-isang lupa na pang kanila lang. Yung wala silang babayaran. Lupa sa paso o ano?
Anong lupa? Gano'n Pang farm. lupa? Bibigyan ko sa tagi-isang baka, tagi-isang manok, mga ganun. Ay, Isa-isa? Siguro dalawa. Basta, yung mga nagtatanim, ganun. Bibigyan ko sila ng mga lupa, tapos may mga fund yung mga ginagamit nila sa Hindi ba mauubusan ng hindi ba mauubusan ang Pilipinas ng lupa kapag binigay mo yun sa dami ng farmers? Hindi, syempre yung mga lang, yung mga farmers na Na nagtatanim lang. Hindi! Ano ba tawag doon, Tim? Ano? Tell me. Ano How yan? to find this? Ano? Hindi, magbibigay ka sa farmers, yung may mga lupa nga. Yung pwedeng taniman. Tapos bibigyan ko sila ng ng sariling mga bahay. Tapos yung mga anak na may scholarship mula elementary hanggang college. Ganon. So parang ang goal dito ni Hershey is going farmers lahat ng tao sa Pilipinas. Kasi maganda yung mga benefits. Oh, syempre magtanim ay di biro, maghapon kang nagtatrabaho. So deserve Oo. Ayun yung trabaho. deserve naman ng bawat mga tao, yung mga farmers, yung mga ganong benefits, di ba? Ha? Hindi pa nga yun afford ng Pilipinas kasi nga nananako yung pera. Kaya nga tutulungan, di ba? Oo. Ganon. Kung ako may 40 billion, ang hirap pumili. Feeling ko madaming kailangan ayusin sa Pilipinas. May transportation, may school, blah, 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 blah. Pero feeling ko, like magandang housing. Like, parang malaking apartment complex. Tapos like, andun lang yung mga... Sa Dynamite, meron na yun, diba? Tondo. I mean, baka naman meron. Pero like, ang dami pa ding like mga nasa squatters. Ganun. So, kapag nakikita ko yung mga bata na like, ang ginagawa na lang talaga nila. Like, sobrang yung bata na dapat nga ang iniisip na naglalaro, nag-aaral, whatever. Tapos ang iniisip na nila is nagbebenta. Tapos wala silang natutulugan na maayos. Kaya feeling ko, like, magandang housing para sa kanila. Pero ito, sabi mo yung housing, hindi ba kapag kunyari, binigyan mo ng libreng housing yung mga taong yun, ganyan, hindi ba sila mamimihasa na, like may nakukuha kasi sila sa ganong kalaki sa gobyerno na iisipin nila, ay, tutulungan naman ako ng gobyerno every time. So, kawawa naman, diba, for me, kawawa yung mga tao nagtatrabaho tapos to pay taxes, and then, mamimihasa lang din yung iba sa kakabigay mo ng ganon. So, ano yung take nyo naman doon? Like, okay lang ba sa inyo? Kunyari, ikaw nagtatrabaho. Feeling ko, pipiliin natin, Char. No, kasi like, tama naman yun. Like, yun nga, diba, nangyayari yun na like, kapag binibigyan ng gobyerno, wala na silang ginagawa. Pero, like, let's say, yung mga farmers, may mga ganun din, na like, kahit gaano sila ka-hardworking, I guess, like, that's just the way the world works. Na kahit gaano sila ka-hardworking, nasa stuck pa din sila sa, stuck sila being poor. So, like, yun nga, kahit mas masipag pa sila sa akin, they're stuck in poverty. So, like, yung mga ganon, ang feeling ko deserve nila na mapunta sa mga housing na, like, tinutulungan ng government in some way. Ano naman yung take nyo sa mga nag-film tayo ng podcast pero may nanonood dito ng NBA. Anong take nyo sa ganito? May take naman ako. May follow ba ako, Hershey? Saglit at Pfizer, tanong ko naman bracelet ko. Hindi lang. Tatanong ko lang. Dapat yung alam mo yung kayang-kaya ng utak. Oo naman, kaya mo to. Okay. Scholar ka nga sa Philippines. Bakit, Hindi. bakit farmers lang yung target sa iyong Exactly. Hindi ba ibang mga trabahador, hindi ba marangal yung mga nila? Di kasali na rin sila. Sorry na, para sa akin kasi. Yung Farmers, isa na yun as fisherman, gano'n. okay. Yung mga fisherman, bibigyan mo rin ng lupa. Tubig. Ganun. Tubig? Bibigyan ko sila ng mga housing, di ba? Housing kayong dalawa. Paano Bibigyan sila teacher? ng house, ng mga, scholarship yung mga anak nila, gano'n. Healthcare, gano'n, di ba? Yeah. Parang Ano dito, mga- di ba, pwede kang Scholarship. di ba? Scholarship and healthcare. Ganon. So at what point na hindi mo ma-realize na magkakaingitan yung ibang
Mga trabahador na bakit di namin deserve, bakit sila deserve namin. So anong action ang gagawin mo? Anong statement mo, anong sasabihin mo, anong gagawin mo, bakit? Ano Ano daw? gagawin ko saan? Ano? Kuya, Hindi, ito, tatranslate ko yung mga gusto niyang sabihin. Kasi, medyo nasa Mars ngayon eh. Mars, ano ba? Ganda daw, di ba kasi dito sa ibang bansa, may mga union yung mga employees, ganyan-ganyan. Di ba may mga pinaglalaban sila. Kapag yung isa na paglaban ng mataas na wages, gusto rin ng iba ipaglaban yung wages nila. Para, parang equal. Yeah. Ganon. Yun yung question niya. Paano kapag binigyan mo yung fishermen, yung farmers ng mas magandang benefits, free housing, sabi mo, ano yung gagawin mo kapag yung ibang labor, ano ba tawag doon, mga workers, labor workers, mag-alsa na parang sabihin na, uy, ba't kami wala kaming free housing? Nag-work din naman kami. bahala na sila. Tama. Joke lang. Ay, project ko yun. Ipakin nyo ba? Can you go to other projects? Di ba, kasap kayo ng ibang pa project na magpa-fund sa bahay nyo. Like, Tama nga yun. sakop ko fisherman farmers lang eh. Di ba, gab kayo ng pang-inyo. Tama. Case solved. That is the truth. Hindi ba kasama dun sa project may mga jeepney drivers? Ganun. O nga, jeepney Sama na teacher, rin, sama. conductor ng mga train, Basta isama na rin natin. yung mga Okay, nagbebenta ng mga balot sa tabi-tabi, paano sila? Pwede na rin. Hindi, Char, Saan ba hindi. nagagaling yung balot? Di ba sa farmers yan? Tama. Basta as of now, ang kasama lang sa project ko, yung mga public workers. I mean, lahat naman ng tao sa Pilipinas deserve ng may healthcare, di ba? Yeah, Tama, actually, tama. Yun yung magiging project ko is universal healthcare. Feeling ko, yun ang pinaka-importante. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa health natin. Depende sa situation, okay? Kung Situational. nag-smoke ka ng 2 packs every day, syempre, problema mo na yun. Pero feeling ko healthcare talaga is yung right natin lahat. Pati housing. Ito, it's a noble. It's a very noble thing. Pagkatapos mo maging Very makasarili dyan, Naisip na ako ngayon. I had time to think. Ang gagawin kong project, mag-uumpisa sa education system. Papagandahin dapat yung buong education system. Kung kailangan i-reform. Pero ang gusto ko lang makita is proper schools with proper equipment and supplies para sa both teachers and students. Tapos, yung mga hindi kayang mag-aral, magkakaroon ng free schooling, like public schools where they can all attend para makuha education na kailangan. Cause, kahit maubos yung 40 billion doon, okay lang. From elementary, high school, maybe even college. Naniniwala kasi ako na kung gusto nating mabago yung Pilipinas for the better, it has to start with the kids. And the younger people. Kasi yung mga matatanda ngayon, nasa gobyerno, tanggalin nyo na lahat. Pag-asa mamamatay na Pag-asa. Totoo naman. Mawawala na sila soon. So, kung ano man yung gagawin nila, baka magkaroon ng very little impact compared to kung mananourish mo yung mga bata from a young age na gawin yung mga tamang bagay and i-embed sa kanila yung tamang knowledge as well as yung ethics to do the right thing. kung ikaw yung mag-aano yung project na yan sa schools, papayagan mo ba mag-perform si Tony Fowler sa... Mabigyan siya restraining order. Diba? Hindi, gets ko naman yung yung sa educational niya, yung mga project niya. Hindi, yung project ko lang kasi na-mention mo kanina yung yung universal healthcare para sa sa lahat ng tao sa Philippines, ganyan. Tapos parang may na-mention ka na smoking, ganyan-ganyan, na 'di ba, may mga lung cancer, ganyan. Kasi may narinig ako, mas malala daw yung effect ng secondhand smoking. Yung parang yung nakakaamoy, nakakalanghap ng usok ng mga nag-i-smoke. Mas malala daw ang effect compared dun sa mismong nag-i-smoke. Sabi. Ang naisip ko lang dun, ba't kaya, since sa breastfeeding na pinag-usapan natin kanina, meron tayong secured, like place kung saan sila mag-breastfeed.
Hindi na lang natin gawin yun sa sa mga nag-smoke. Para sila lang nakakalanghap ng usok nila. Para, 'di ba? Smoking area, pero kasi usually public eh. Nasa labas siya eh. Oo. Alam mo yung mga bus shed dito? Di ba may mga bus shed tayo? Dapat may ganun din, tapos may lock. Yung ganun. Para sila lang. Tapos may time. Oo, ganun lang. Yes. Para, di ba, isipin mo pag isa-isa sila nawala, wala na. Oh, wala nang ma-help pa yung natin, yung earth natin sa pollution. Dinadami mo yung tatay mo rin. Ay. Pa, kung nanonood ka neto, skip. Ay, skip. Guys, pa-edit sa harap dapat yung warning. Sino pa may mga project dyan? Ang dami niyong pera, 45 billion. Ano yung project mo, Atlantis? Sasali na lang ako sa inyo. Agree ako sa project ni Leonard. Actually, 100% I believe that change will start with children. Change will start with children. Pero totoo, naniniwala ko dapat, okay, so, dadagdag ko na din sa project ko yan. Libreng, healthcare, universal healthcare, and Free education. school. Yeah. For sure. Parang dito. Okay, guys. Well, that was an amazing episode. Okay, guys. So that was a very good episode. So, kung may mga comments kayo ng mga next issues or topics na mga gusto nyo pag-usapan namin for the next one, ilagay nyo na sa comments yan. May gusto ba kayong parang ibang setup na mas maging comfy kayo panoorin kami, ganun, or pakinggan? Yeah. Oo nga, yun na nga. Iba na yung naisip ko eh. Yeah. Naisip ko, kasi pwede ba kami gusto namin kayo maging comfy eh, habang pinapanood nyo kami. Eh, kung hindi kami comfy, di ba? Like, suggest naman kayo ng setup namin dito kung sa tingin nyo nakaka-bother yung pwesto namin. Okay lang ba sa inyo yung ganito? Thank you guys for watching. We are Eskenny Talks! and we will see you in the next video. Bye!